Hindi haharangin ng pamahalaan ang gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na madaliin ng ICC ang investigasyon sa kanyang drug war. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi rin anya ito tutulong sa ICC. Gayunman, tutugon ng gobyerno kung may request na ang Interpol. Nakatutok si Ivan Mayrina. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo nang galing yan, hindi napipigilan o pakikilaman ng pamahalaan ang investigasyon ng International Criminal Court sa Duterte drug war ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Sabi naman ng Justice Department, kahit kumalasa ang Pilipinas sa ICC, nananatili naman tayong miyembro ng Interpol. Kaya kapag idinaan ng ICC sa Interpol ang isang request, obligado tayong tugunan ito. Kahit kasi Pilipinas, humihiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa isang tao, tulad sa kaso ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Pero sabi ng Pangulo, ibang usapan pa rin ang mismong hakbang naman ng ICC. We have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Dati nang kinukwestiyon ni Duterte ang jurisdiction ng ICC, bagay na inulit niya kagabi. Ang problema, walang jurisdiction. Bigyan mo muna ako ng jurisdiction before anything else. Before you move, jurisdiction muna. May jurisdiction ba sila? May jurisdiction naman ayon sa isang ICC Assistant to Counsel, pero mahalaga ang kooperasyon ng pamahalaan. May jurisdiction ng ICC at pwedeng magpatuloy yung investigation. At kulang na lang ay ang cooperation, una ng Pilipinas at essentially ng mga akusado. Pero bukod sa ICC, mismong PNP at Justice Department ang tumututok na sa pag-amin ni Duterte sa pagpatay, pagtatanim ng ebidensya at pagbibigay ng pabuya sa mga pulis para pumatay. Sa kabila kasi na ikinumpisal, wala pang linaw kung sino ang papanagutin sa extrajudicial killings kaugnay ng Duterte drug war na ikinasasama ng loob ng mga naulila ng mga biktima. Kami yung namatayan pero parang wala man lang bahid ng pagsisisi. Wala man lang konting sipansya sa buhay na nawala. At paulit-ulit niyang sinasabi galit siya sa kriminal kaya ipapapatay niya. Hindi po kriminal ang asawa ko. All of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, if that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Kung significant is that, sir? Yung po mga pronouncements po, mga sinabintama po yun. Very significant. Ayon naman sa ICC, may nagpapatuloy na investigasyon ng Office of the Prosecutor sa mga krimeng naganap sa Pilipinas kaugnay ng war on drugs sa pagitan ng November 2011 at March 2019. Tinututukan daw nila mga pangyayari sa Pilipinas at sinusuri kung may kinalaman sa kanilang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.